Hi Libra, bare months of 2024. Ano nga bang blessing ang parating? Anong mensaheng gabay ang kailangan yung marinig ngayon? Para sa mga Libra, sa mga taong maring makapakinig nito, Libra, anong blessing ang parating sa inyo ngayong bare months? Message? Libra, guidance po, mensaheng gabay para sa mga taong ito ngayong bare months. Anong blessing ang parating para sa kanila? Ano pong mensaheng gabay ang kailangan marinig ng mga taong ito? May umaangat. Hindi natin pipigilan at pa tayo dyan. Libra. Okay. Libra at pa tayo dyan. May mga basak na dito. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Hindi ko po ito tatamisan kung ano man ang umangat, Libra. Pero wag pong laliman. Mensaheng gabay lamang po. Okay, may umaangat na. Kumpol na sila. Sa isahin natin. Bare months, Libra, ng blessing. 7 of Cups, reverse. 2 of Pentacles, reverse. 2 and 2. 2 of Cups, reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Libra, pero hindi po kailangan laliman. Okay. Okay, ayan. So, tayo po ay nalobat. Nagpalit lang tayo ng bat. Ito na nga. 2 of Cups, the 3 of Swords. Hindi kailangan katakutan, laliman yung bawat mensaheng umaangat. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Libra, bare months, Knight of Pentacles. 3 and 4 of Swords. Okay. So, ano to, Monsha? At anong blessing ang parating? Unang umangat po sa akin dito. Ano yun? Patuloy na pagiging productive po and busy sa pang-araw-araw na buhay. 7 of Cups. This one is in reverse. So, maraming, claim natin, maraming ganap, maraming blessing. Yung blessing of work, ayan, blessing of productivity, maituturing natin na blessing yan. Yan naman parang, syempre pa, pinag-aalayan natin yan ng enerhiya, nakakapagod. Pero Knight of Pentacles, meron pong, etong patuloy mong paghihirapan, kinakaharap, merong resulta guys. Pero syempre pa, ito madalas na reminder ni Moonchild na yung, sa bawat readings po natin, ang tanging maiwan lamang nito, ito yung maring kondisyon sa sitwasyon na inyong kakaharapin. Or kinakaharap ngayon pa lang. Pero yung resulta talaga po, at the end of the day, wala po sa mga barahang ito. Okay? So, lay everything still up to you kung paano mo patuloy na kinakaharap o binibigyan ng pag-aksyon kung paano ka nakikibaka sa iyong buhay-buhay, life in general, especially sa usaping trabaho. Meron pong parating, i-claim natin na pera. Ayan. Mula ito syempre pa sa patuloy mong ibinabalanse sa trabaho yung ilang responsibilidad. Yan po ay hindi nababaliwala. Patuloy na merong magandang potential. Money matters. Merong something special na pwedeng matanggap. 7 of Cups. Overwhelming sa feeling ito. Okay, isa-isahin pa rin natin. Okay? 2 of Cups. 7 of Cups. Both are in reverse. Hindi ko tatamisan ito. 3 of Swords ay narito. Maybe yung pinaka-word lang dito for some of you, especially for those who are in a relationship right now, couples, married. Kasi parang ano, no, reversal din yung energy every time. Guys, Libra, as a Libra, you're all about balance. Hindi madali. Wala namang perfect na sitwasyon. Pero sasabayan yung isa't isa. Kahit pa, parang nawawalan kayo ng sapat na enerhiya ngayong bare months para higit niyong mapagtuunan sana ang isa't isa. Marahil dito mag-a-apply yung ilang pag-busy po sa trabaho o sa ilang personal agenda nyo in life, family, relationship. Ang hirap, lalo kung sabay-sabayan na pwedeng ihain sa inyo ng universe. So take it easy, iwas kayo sa pressure. And yung blessing of communication po ay narito. Pakikipag-usap. Yung connection, andito pa rin.
Pero i-allow nyo lang din ang inyong mga sarili, okay, na patuloy nyong haharapin ang isa't isa. Couples, dun tayo. Kasi sa true lang, dito parang may pagkapagod na hindi nyo na maharap or mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kahit sa simpleng pag-uusap or enerhiya ang isa't isa na very normal. Wala namang perfect na anuman sa isang sektor ng buhay. Okay. Pero everything is temporary, guys. Maaring sa isang punto lang ito ngayong bare months na makaramdam kayo ng pagkapagod. Dahil ito overwhelming sa feeling, yung ilang priorities, obligations sa work, blessing of work na napakaganda kasi dito hindi kayo mawawalan. You will be financially covered sa aking nakikita sa inyong baraha. Pero pahintulutan rin, marahil. Pahintulutan niyo lamang po ang inyong mga sarili na makapagpahinga. Ang dami po. Especially kung meron na rin kayong kids, for some of you, ang hirap pagsabay-sabayin na, Two of Pentacles, reverse. Umangat talaga sa inyo kay mga Libra, you're all about balance. Pakita natin sa live, sa FB, live na live po tayo. Yun lang, yun yung nakikita kong pressure dito. Three of Swords, isang indikasyon na baka dyan kayo makabuo ng ilang difficulty pagdating sa komunikasyon. Kung saan pwede kayo magkaroon ng miscommunication or disagreements dahil lang dito sa pagka-busy nyo or sa ilang bagay na ang dami kasi. Siyempre, dyan kayo nag-iinit, baka mag-init ang ulo. So, sapat na pag-unawa. Balance is the key, hindi madali, pero mapangahawakan nyo to. It's okay to pause, hindi naman kailangan agad ay harapin ang lahat or maramdaman nyo agad lahat. Take it easy, napakalawak po ng sektor ng buhay. Limitless ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo ngayon, yung blessing. Nakaka-overwhelm pa nga. Okay. Other messages, 7 of Cups, 2 of Cups. Kung ito ay higit nyo may babalanse ngayon, ayun nga yes, mayroong blessing of relationship, partnership, or even marriage. Meron Pero sa huli, syempre, depende ito kung paano nyo pahintulutan ng sarili. Kung paano nyo isisingit. Sabi nga nila, kapag may dahilan, ano yan? Ano yung kasabihan na yun? Ayan, na-blanko na si Moonchild. Basta yun. Basta yun. Merong paraan, yun na lang. Meron at merong paraan na makapag-usap kayo, kahit sa simpleng connection na ito, meron po positive possibilities pa rin pagdating sa inyong relasyon. Gaano man parang hindi kayo nagkakasabay or magkakasabay sa isang punto ngayong bare months. Or maybe isang indikasyon na, kasi parang may pagkaseryoso akong nakikita dito. Serious maybe kasi dahil dito na rin na umaangat yung maturity sa inyong pagsasama. Or if single, mature ka nang mag-isip kasi. Or higit kang patuloy na, alam mo yun, tinuturuan ng buhay para mas maging mature sa isang relasyon. So, ayaw nyo na syempre pa, ayaw na natin ng mga pang short term. Gusto na natin yung may pang long term sa isang pagsasama. Napatingin ako sa live, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Ayun na nga. Napunto mo, Miss Tin Torres. Pero, anyhow, sapat na pag-unawa. Compromise with your partner. Kaya naman parang hindi kayo nagkakasabay or magkakasabay ngayong buwan. Other messages, si 7 of Cups po ulitin ko, napakaraming ganap. Napakaraming blessing. I-claim na natin ito. Kung aking i-apply, maybe kailangan marinig to ng ilan sa inyo. As a Libra, nag-highlight or mag-highlight ngayong bare months astrologically, unang-una na dyan ay ang inyong house of travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel sa inyong paraan. Kung maaring ito yon para higit nyong, ano yan, mapaglaanan ng oras ang isa't isa kahit paano. Okay? Bigyan nyo ng pagkakataon, pahintulutan nyo ang mga sarili na unwind, mag-enjoy, kasi seryoso nga yung nakikita ko, baka dito kayo higit na mapalalim. Kapag nakita na kayo, kapag nakapag-travel kayo at nakabuo kayo ng mga bagong memories
together. At dyan, wala na kayong ibang obstacle pa na hindi kakayanin sa aking nakikita. Dahil maturity level na yung mindset nyo this time. Other messages, yan yung pinakauna, no? Nakatingin ako ngayon sa inyong real chart, Libra. Okay. So, dito, umaangat din po yung blessing of healing para sa ilan sa inyo. Healing physically, mentally, emotionally. Ito, the 3 of Swords and 4 of Swords for some of you. Para sa ilan, just only take what resonate. Tayo po ay general message. Hindi kailangan lahat ng na-mention ni Moonchild ay mag-a-apply po sa inyo. Napakalawak na maaaring makapakinig nito. At, ayan, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Pero para sa ilan na meron kailangan pahilumin, emotionally, mentally, or even physically, the 4 of Swords, ito yung pagkapagod. I-claim natin na merong blessing of healing. Pahintulutan mo lang ang sarili na mapahilom na itong ilang. Tuluyan ng magbigyan ng closure. Yung ilang parang nagpapahirap sa inyo. I-release nyo yung ilang negativity. Siyempre pa, tulungan ng sarili. Walang higit na makatutulong sa atin kundi tayo lang din. Pero, kung ito ay physical na aspeto, syempre pa, this is the best time, bare months, may iwan ko, hindi po isang medical advisor ang Moonchild to consult a professional, your health advisor, kasi sila tong higit na makakapag-advise din sa inyo, nang alam nilang makatutulong sa iyo ng higit. Physically, mentally, regardless, depende na ito kung saan kayo kailangan muna mong pahilumin itong ilang sugat, or totally kailangan maghilom, or for some of you, ayun na nga, blessing of healing. May pag-heal po ng ilang mga bagay-bagay sa iyong buhay. I-claim na natin yan. Okay, ano pa ba to? Okay. Okay. So, ito na-mention ka na, money. Patuloy nyo dahil nga ito, may blessing of work, claim natin na patuloy nyong matutugunan yung ilang pangangailangan. Hindi lang ng inyong mga sarili, pero itong ilang pangangailangan sa bahay, sa inyong mga anak, sa pamilya. Meron pong papasok na pera. At ito'y patuloy na nagmumula sa inyong pinagsisikapan, inilalaban sa inyong mga buhay karera. Meron po positive potential when it comes to money sector sa mga susunod na buwan ngayong bare months. Could be a bonus, commission, ayan, yung hard-earned income na matatawag, other messages, travel pa rin tayo, or connection, reconnection, reunion, pagdating sa inyong mga expression, pagdating sa pakikipag-usap, maaring dito, higit na angat yung inyong mga love language, this bare months, I feel that you will feel love. Higit mong mararamdaman yung pagmamahal ng ilang taong ito sa iyong paligid, especially with your family and your loved ones, your siblings, kung meron man. Na-mention ko kasi yung ang dami, 7 of Cups, may celebration. Maring makatulong, be open sa ilang possibilities na ito to connect. Okay? Why I'm getting a message na maring meron, reunion with some of your old friends or old colleagues ngayong bare months. Ayan. Travel, ayun na, yung pinaka-message ko. Maring makatulong kasi yun para kahit paano ma-refresh. Para sa ilan, kasi iba-iba tayo ng paraan kung paano nyo pinapahilom or higit kayong paano sisigla sa inyong buhay. Pero ang ganda, kahit na, syempre wala namang perfect na ganap sa ating life. Balance is the key. Makakasabay kayo. You just have to compromise lang din with your partner, especially for couples. Dahil ang bawat isa ay merong dahilan Maaring ito ay ilang personal na dahilan, pagka-busy sa trabaho, or kagustuhan lang muna, na ito meron siyang pinagbabalance din marahil sa life niya, na alam niyang kailangan mo ng higit na tutukan, or yung practicality. Okay? So, 3 and 4 of Swords po again, blessing of health, healing, claim natin yan, blessing of work, relationship, hindi man perfect, pero sasabay lang. Sa ilang, maaaring yung maramdaman or makita na differences ngayong bare months. Pero may paglalim pa.
Okay? May ibabalanse yan na. May tutuwid naman yan. Hanggat andyan yung willingness at yung puso nyo sa isa't isa. 7 is all about relationship. At overwhelming po sa feeling. Maaaring merong offer. Something offer, positive offer, love offer, marriage proposal, why not? Pero ito ay isang proseso. Lalo pa kung ang ilan sa inyo, syempre wala namang perfect. 3 of Swords po. Ay may pain. Or dumaan sa pain. At ito naman ay hindi naman agad-agad na naghihilom. Pakita natin sa live. Babalikan ko kayo guys. Hindi ko pa po nakikita ang comment section. Ano pang blessing ang darating para sa mga Libra ngayong bare months? Anong blessing ang parating? May umaangat na dito. Blessing of communication, connection, travel, Mercury. Planet Mercury, as I've mentioned nga. Oo. May ilang connection, reconnection. May ilang learnings. Patuloy na learnings sa buhay na ang ganda. Kuha pa tayo ng pinaka-final words, advice na may iwan natin para sa mga Libra. Bare months. Mula dito sa ating ilang napag-usapan, ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay, ang dami nito. Uy! Sandali. Clear your mind. Take a breather. And work through your feelings. Isa-isahin natin. Hindi natin ito pipigilan. Bumagsak sila. Okay. Nasa na yun? Ito. Clear your mind. Mercury. Kailangan maging klaro lang kayo sa inyong intensyon, hangarin. Be real. Okay? Ano man yung gusto nyong i-express. Sabi ko nga yung awareness or talaga yung love language nyo ay pagdating dito sa pagiging expressive nyo sa inyong kapareha. So, communication is the key in short. Gemini. Planet ruler is Mercury. Ayan, umaangat yung communication, compromise, connect. Ang mga bagay-bagay ay napag-uusapan. Okay? Maiaayos. Kailangan nyo lang maging diretso rin, maging klaro sa inyong gustong patunguhan, sa inyong buhay, relasyon man, partnership, or family. Napakalawak ng umangat. Take a breather. 4 of Swords, 3 of Swords, may pagkapagod. 4 is 4th house, the sign of Cancer. Take a breather. Moon in Cancer ang umangat. So, rest your mind. Okay, pahinga rin. Hindi mo kailangan, minsan nag-overthink lang tayo sa ilang sitwasyon. So, iwasan yun para hindi kayo ma-overwhelm lalo. 7 of Cups sa ilang ganap. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Recharge your energy. Pahinga din. Work through your feelings. Sabi ko sa inyo, ito isang bagay na pinoproseso, pinag-aaralan, hindi puro puso, hindi puro emosyon. Okay? Parang yung nakukuha kong mensahe ay higit kayong maging practical sa approach nyo when it comes to life. Hindi sa, hindi nyo napapakiramdaman yung inyong mga feelings. Pero dapat, tulungan ang sarili na mapanatili nyo yung balance nang hindi naman kayo nasusobrahan or nakukulangan. Work through your feelings, clear your mind, and take a breather. Para sa inyo, ito yung umaangat na mensahe ngayong bare months of 2024, Libra.